Hello, good afternoon. It's afternoon here. So I'm gonna bring you for drive and while I'm doing this vlogging and today I'm gonna share to you maglingaw-lingaw sa ta. Okay? Kaya murag na over overthinking ta sa ato ang mga news sa Pilipinas. Grabe sa mga news karon. Very intense ang mga balita bahin sa atong Vice President. Murag ilang i-impeach. And then grabe ang mga hearing sa Congress representative. So and then ang mga balita nga kay dili man mo atin si BP Sara sa iyahang pagdepensa iyang budget kay iyan. So very intense. I'm going to share to you some video later on about her speech. Kung i-update mo sa news bahin niya kay nag-speech no press con siya gahapon but karon maglingaw-lingaw sa ta. Akong i-share ninyo ning funny speech niya. Bahin sa kuan daw siya, unsay nga nani? Gikulam daw siya. Ngano daw yang ubo dili dili ko na muundang magpakatawa sa ta. Dayon, yes. Write your comments and like and subscribe. Thank you to all my new subscriber on my channel. And I have to change the name of my channel as well because murag I don't know, there's something problem. So I'll make it easy. Akong i-change sa live news update. Like OFW Life News Update. Manay bago na akong channel. Name sa akong channel might be ma-update ning new name. Dili na OFW Jobs, Homes and Blooms kay murag akong i-push ako ang mga vlogging sa news kay need kayo diri sa Ireland nga makahibalota kay murag ako mangining I love listening the news most of the time. So while nga naa ko news nga madunggan, ako pong i-share sa akong mga kauban. So sa tanan mga OFW dili lang diri sa Ireland, please follow my channel and subscribe and press the notification and write your comments kay mag-update once a week sa inyong mga comments kay sa akong mga previous nga video sa mga news ato ang from the start. Nag-start ko sa itong nanghitabo sa KOGC 16 days kay shock ko atong maayo. Then tanang mga daghan kay mga news karon atong mga rally singanan ni sa mga panghitabo murag I need to share it to you, to all of you who's watching kay aron ma-update mo sa mga news nga akong natanawan kada adlaw ko nang i-share sa inyo ha. Akong i-push forward ha. Nag-ulan-ulan diri na ako'y atuon man, break time na ako. So, kini nga video, magpakatawa sa ta, kaya maglingaw-lingaw ta.
Mo niyang ubo. Nagsugod niya siya Katawang na for, siya. August 14, for August 14, for Kadayawan sa Davao. Sugod niya siya. Tapos, Kadayawan sa Davao, sige, tulo ako ang sipon. Nagaubo ko, nagkonsulta ko sa ako ang amigo nga doktor. Anak ko, Dok, nahuman ako og TB, nahuman ako og COVID, nahuman ako og pneumonia. Ikaw, unsa naman gyud ni? Unsa naman po ning ubuhan ni og sipunan ni? Tapos, tagaan ko niya og tambal. So that was August 14. September 5 na ta karon, no? Nahagi ako ng ako ang ubo. Katong nilabay na adlaw. Niyanak ko sa ako ang amigo. Kibalo ka, lisod yun kaayo, kung kusgan kaayo ang gabarang sa imuha ba kay wag yun tambal. Ibarang. Walay tambal. Kaya nga ako, tuob yung barang, walay binuang. Lingaw, Kasi nga malingaw. niya tubag sa ako ang amigo. Ana siya, kibalo ka, gabarang sa imuha, taga Visayas na, pa sila nagbikusgan sa barang. Yan na siya. Kalingaw. Yan na. Ana siya nga. Ana ako dito pagpud ko. Yan ako asa dapit sa Visayas kay papagita tabi kay ako siyang ipabarang pod. Yan na siya kanang mga isla nila sa Visayas. Si Balumor, kada gawas na ko sa balay, nagkakaon mo luya. Inaantos ko ng luya kay ingon nila makatabang daw sa ubo. Muna gipili na mo nga diri ang kick-off sa National Teachers Month. Hinamig ipangita na mangkukulam diri sa inyo. Ako siya pangutan sa mag-isala na ako ni mo. Muna kay kuan manggod, imbis na mag-speech lang, dagan pa kayong istorya, dagan pa kayong istorya, muna mo sa o karat ang tutunlan. Na-overwhelm ako kanina kasi nakita ko na hindi nila ako magagalit sa iyo sa ang love life, kapag iniwanan ka ng boyfriend mo o ng girlfriend mo, ano gagawin? Iyak na lang. Ubusin mo ang luha mo hanggang wala ka nang mailuha pa. Tapos, sandali, iniisip ko kung anong ginagawa ko dati pag ako naiwanan. Kapag, alam mo, alam nyo, ilang beses din ako naiwanan ng boyfriend. Oo. Kapal mo mga mukha nyo. Dati, gwapo sila. Ngayon, matataba na pangit. Umiyak ka sa gabi. Pumasok ka sa eskwelahan sa umaga. Umiyak ka sa lunch break. Pumasok ka sa hapon. Umiyak ka sa dismissal. Umiyak ka na naman sa gabi. Iubos mo lang yung iyak mo, pero huwag ka tumigil sa pag-aaral. One day, meron kayong mahanap na bago, boyfriend at girlfriend. Oh, ganito pala ginawa ko. Oh, meron kayong mahanap na bagong boyfriend at girlfriend, siguro 6 months, 1 year. Iwanan ninyo. Yan. Deliver? Hindi pwede. Iwanan ninyo siya. Diba? Para yung feeling ninyo nang iniwanan kayo, napasa na ninyo doon sa sa bago ninyo. Sa bago ninyo. Sa bago ninyong ex. O, di siya naman yung iyak ng iyak. Ni maluwas di ay. Tapos na yung sama ng loob niya.
Sabi ko nga, kung iniwanan kayo, pag nag-drugs kayo ngayon, bukas, iniwanan pa rin naman kayo. Hindi man kayo magkabalikan dahil sa drugs, diba? So, iiyak na lang. Isa lang ang babae ko. At lagi kong advice sa kanya, Wow. which is my advice. Advice din ng tatay ko sa akin noon, nung kabataan ko. Ano advice niya sa akin? Advice ko din sa anak ko ngayon at 9 years old. Kasi alam ko darating kami sa point na may manliligaw boyfriend na. Sinabi Minaw ko zata. sa kanya, na ito din sinabi ng tatay ko sa akin. Sabi niya, sabi ko, huwag ka mag-boyfriend ng classmate mo o ng schoolmate mo. Bakit? Bakit? Okay, sandali. So, hindi man niya sinabi na mag-boyfriend ka doon sa kabilang eskwelahan. Hindi na sinabi ng tatay ko yan. Pero sinabi ko yan sa anak ko. Sinabi ko, kung gusto mo mag-boyfriend, maghanap ka ng boyfriend, mamili ka sa manliligaw mo doon sa ibang eskwelahan. Dahil, kung boyfriend mo, classmate mo, kung ang boyfriend mo, schoolmate mo, at nag-break kayo, kasi mangyayari naman talaga yan, mag-break kayo kasi bata pa kayo. Very cool. Masisira ang araw mo, every time makita mo siya, kasi nag-break na kayo, and girlfriend na niya, yung isa Yung ninyong girlfriend, classmate. classmate. Diba? So, maging wais kayo, girls, pumili kayo ng manliligaw doon sa kabilang eskwelahan. Huwag yung mga schoolmate at classmate ninyo. Wala akong naging boyfriend na schoolmate at classmate ko sa high school at college, except sa law school. Except sa law school. Nagka-boyfriend ako sa law. Pinilit niya kasi ako. Ayaw ko naman sa kanya. Nag-aaral kami sa San Beda. Sabi ko sa kanya, ay, hindi pwede. Sabi ng tatay ko, hindi daw pwede dito sa San Beda. Doon lang daw sa UE tsaka sa San Sebastian pwede So, very good advice sa mga estudyante, ha? So, see you again. Please don't forget to like and subscribe and write your comments kay answer ko sa inyong mga comments. Maybe not this week, next week. See you. God bless everyone. Bye!